Ayan, hello! A blessed evening to all of you. Ito si Pastor Winona. Ngayon ay nakapambahay ako. So ngayon ay ako ay magpapamigay ng aking mga damit. Dahil sobrang dami na nga ako ng damit. So nais kong bigyan ang aking mga kababaihan na member. At ito naman ay magaganda at pwede na itong pangsimba. So dahil tayo ay pinagpala naman ng Diyos at marami tayong damit na pwede nating ibigay. Ito ay nagmumula sa ating puso. Eka nga, sabi nga ng Diyos sa kanyang salita, mas blessed yung nagbibigay kesa yung tumatanggap. And I'm and I'm afraid to God na laging yun ang maging motto ko. Yung ako yung tumulong, ako yung magbigay, ako yung magbigay ng pagpapala na nanggaling sa Diyos. Dahil tunay na ang pagpapala ay sa Diyos lamang nanggagaling. At dahil yan ay binyes tayo ni Lord, huwag nating ipagdamot. Maliit na bagay, pera man yan, bagay man yan, o salita man yan, ito ay makapagpapataba sa puso ng bawat kapatiran natin sa iglesia. At dahil nga tayo ay binyes ni Lord, so bigyan natin yung para sa iba. And I pray din na ang lahat ng member namin sa PSEJ Malolos North Highlands Subdivision ay pagpalain talaga ng Diyos at magkaroon sila ng kanya-kanyang business at dalangin ko na sila ay patuloy na gabayan at ingatan ng ating Panginoong Yesus. Ikaw at ako ay pwedeng i-bless ng Diyos, lalo na kung tayo mismo ay lumalapit sa Kanya at nagpapasalamat sa Kanya at tinatanggap natin na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Eka nga, ibinigay niya na ang buhay niya. Tinubos niya tayo sa kasalanan. Sinabi nga niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave the only begotten Son, for those who believe in Him shall not perish, but have everlasting life." Yun ay sapat ng biyaya. Yung ikaw ay nagising ng umaga at pasalamatan na natin ang maliit na bagay. Kapag tayo ay hindi sanay magpasalamat sa maliit na bagay, paano ka pa pagkakatiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay? Kaya nga sabi, ang buhay ay sapat na. Alam nyo ba na meron ako uh, dicer sa Quezon City na talaga namang matagal ko na siyang dicer sa aking mga product. At isa sa pangyayari na talagang nabigla ang lahat, nabigla yung kanyang amo, ang kanyang boss, nabigla din ako bilang ma'am niya na ang mga product ko ay dinidisplay niya. Yun yung Amazing Oil product. So, hindi na raw ito nagising. So, hinanap siya nung kanyang boss. Alas 10 na, bakit di pa gumigising yung dicer natin sa mga product? So, gisingin mo nga at puntahan mo sa kanyang tulugan, sa kanyang tirahan. At ito nga ay pinuntahan ng kanyang tauhan at nabigla din siya. Super nabigla si Atilisa dahil sinabi ay nila sa morgue yung katawan ng dicer namin. Naiyak ako. Lord, napakabait niyang tao. Lord, yun ang sinasabi na ang buhay natin ay saglit lang, segundo lang. So, kaya nga sabi, ipagpasalamat mo, buhay ka kinabukasan. At yun nga ay hindi na siya nagising. At ang sabi, baka daw binangungot, o kaya nahirapang huminga, o baka daw may sakit sa puso. Marami kuro-kuro na bakit siya namatay habang natutulog. Samantalang, normal lang ang matulog sa gabi, di po ba? Pero hindi na pala siya gigising. Maraming bagay na ganyan na, Lord, bago tayo matulog sa gabi, ay lagi natin sabihin, Lord, gabayan mo kami sa aming pagtulog. Ang yung mga libu-libong anghel na divine protection ay maranasan. Balutin mo na yung banal na Espiritu Santo mula sulok na buong kwarto na to. At patuloy gabayan mo kami at patuloy kaming magising sa kinabukasan upang papurihan ka at pasalamatan sa oras ng aming mga buhay. Segundo lang ang buhay ng bawat isa. At isang pribilehiyo na yung pinahirap ka ng buhay. Pinahirap ka ng kayamanan, pinahirap ka ng negosyo,
Pinahirap ka ng asawa, pinahirap ka ng anak, pinahirap ka ng kamag-anak, pinahirap ka ng mga kaibigan sa mundong ito at mga kapatiran sa mga Christian ministry. Bilang pastora, bilang born-again Christian, maraming nabulag sa salitang born-again na akala nila ito ay relihiyon na siyang na siyang akala nila ay kulto. At sinabi nga ng ating Panginoong Yesus na katotohanan makita natin kung paano tayo muli ipanganganak sa Espiritu. We must be born again in Spirit, not flesh. Okay? Sinabi niya sa Juan 3:3. Tagalogin na po natin upang natin ito lubos na maunawaan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak ang tao, muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At ang tanong ni Nicodemo, isang Pariseo na mataas na nagtanong na ang sinabi ng literal na pagkaintindi niya ay nagtanong siya sa kanyang pagkaunawa. Sinabi niya, paano maipapanganak ang isang tao kung siya'y ipinanganak na at kung siya'y malaki na, paano siya maipapasok sa tiyan ng kanyang ina at maipapanganak ba siyang muli? Sa Juan 3:4 yon. At ipagpatuloy natin ang ating basa. Sa Juan 3 hanggang 5. Sinabi muli sa kanya ng Panginoong Yesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo at sa akin, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Ipinaliwanag ang mga Biblia sa born again ay hindi literal na muling ipapanganak ka muli, kundi ito ay ipanganganak muli ang iyong patay na espiritu ay bubuhayin ng ating Panginoong Yesus. At sinasabi ko nga po sa inyo, ito ay minana natin kay Eva at kay Adan, na ipinanganak pa lang tayo makasalanan na. At yun ay nagkaroon ng wall at hindi natin nakita ang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Dahil ito ay may nakatakip na nakaharang sa ating mata, tayo'y naging bulag-bulagan at hindi natin nalaman ang tunay na kahulugan ng spiritual growth, spiritual food ng ating mga buhay. Kaya ang tao nabubuhay, kumain, matulog, magtrabaho, at hindi na nila binibigyang halaga ang spiritual growth. Yun yung spiritual na pagkain ay ang salita ng Diyos. Yun ay ang Biblia. Kung paano tayo ay nabubuhay ng literal, tayo ay may hangganan. Sabi ko nga, mabuhay ka man ng 100 years, mapalit ka na. Ngunit in the end, mamamatay at mamamatay ka pa rin. Mabuhay ka man, let's say, ng 150 years, 120 years, o 200 years na. The point is, may cut off. Lahat ng bagay ay may katapusan. Ngunit ang buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos sa iyo at sa akin na salita ng Diyos na ating ipamumuhay sa mundong ating ginagalawan ngayon ay walang katapusan. Sapagkat pag-akyat natin, sasabihin ng Diyos, you are the good servant of God. Dahil tayo ay nagbasa ng Biblia. The Book of Life ang pinakamahalaga, the Bible. Maraming nabubuhay at matatalino na nabubuhay mga scientists na lahat ng encyclopedia ay kabisado. Ngunit the Word of God ay nakalimutan na. Maraming gutom na kaluluwa na akala nila sila ay nasa tamang kinagisnan o tamang relihiyon na inaakap. Ngunit tanungin mo sila, meron ka bang sandata sa demonyo? Meron ka bang salita ng Diyos na pagkain na pwede mong ipanglaban sa oras ng bagyo ng iyong buhay? Kaya marami nagsisuicide, marami depression because of lack of knowledge the Word of God. Ala siyang sandata. Eka nga, you are the armor of God. We need the Word of God para pagdating ng bagyo ng iyong buhay, meron kang lakas, panglaban. Ano sinabi sa Philippians 4:13? I can do all things through Christ who gives me strength. At ano rin sinabi niya sa Jeremiah 29 verse 11? Marami siyang pangako
Ngunit di mo alam na ipinanganak ka pa lang, alam na ng Diyos ang plano ng Diyos sa buhay mo at buhay ko. Ano yon? Kung hindi mo alam ang plano ng Diyos sa buhay mo, basahin mo ito. Jeremiah 29 verse 11. At ito ang nakatakda sa iyo. Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Marami nagpaplano, maraming gusto ang tao, ngunit nakalimutan nila na mas may higit na plano ang Diyos sa buhay mo at buhay ko. Yung plano na the best, amazing, and great, and wonderful. Yun yung maglingkod ka sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga ni Joshua, as for me in my house, we will serve the Lord. Ang buong pamilya mo ay kapag hawak ng Diyos at kapag center Christ Jesus tayo, hindi ito mabobroken home family. Hindi ito pwedeng wasakin ng demonyo sapagkat ikaw at ako ay mayroong salita ng Diyos na isang pundasyon na hindi pwedeng wasakin ng demonyo na basta-basta lang. Ika nga, train the child the way we should go. I-train mo ang Diyos, i-train mo ang mga salita ng Diyos sa iyong anak upang sa paghakbang niya sa unang baitang, pangalawang baitang, ay mayroong salita ng Diyos na siyang magliliwanag upang ito hanggang sa kanyang pagtanda at paglaki, ito ang kanyang tatahakin. Marunong siya magpuri, marunong siya magpasalamat, at marunong siyang manalangin every day in our life. Bakit? He always takes giving to God and praise and worship unto God. Yan lang naman ang gusto ng Diyos. Ikaw at ako ay mayroong paninindigan na mabubuhay ka dahil sa salita ng Diyos. Dahil ang pribilehyo mabuhay ay sapat na. Ang bigyan ka ng buhay sa bawat araw na segundo na yung buhay ay sapat na. Nasasabihin mo, glory to God, I am alive. Amen po ba? Jesus is alive sa iyong buhay mo. Huwag mong panatilihing patay ang espiritu mo sa Diyos. We must be born again in spirit and truth. Mabuhay ka, kapatid. Ang iyong kapatid at ang iyong kaagapay sa salita ng Diyos, si Pastora Winona, ay muli bumabati. Magandang buhay. Hanggang sa muli, God bless you more. We love you all.